Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So inshallah, al-jannatu wan nar, ang paraiso at impyerno, tinatalakay na nga natin. Sinimulan natin ito sa pagtalakay sa paraiso. Ngayon sumunod daw sabihin, yung paniniwala ng iba't ibang mga sekta na nagpapakilalang Muslim tungkol sa kabilang buhay. Doon ang nabanggit dito yung mawqiful firaq minas syafa'ati. Ang kanilang paninindigan daw, paninindigan ng iba't ibang mga sekta o kulto na nagpapakilalang Muslim tungkol sa syafa'a. Kasi doon mo talaga sila makikilala eh. Ang anumang grupo ng Muslim ay makikilala mong kulto kapag tinataliwas na nila yung mga pangunahing turo sa Islam. Lalo na yung Khawarij, di ba natalakay natin nakaraan. Yung Khawarij, yung mga gumagawa daw ng malalaking kasalanan, kafir para sa kanila. Kafir. Pero hindi nagiging kafir ang sino man na Muslim hanggat di siya gumagawa ng kufur. Diba, nagzina, uminom ng alak, kung di naman nagkukufur, nagsasala naman palagi, walang dahilan para hindi siya may turing na kafir, hindi nagiging kafir. Hindi nagiging kafir. Ngayon, ginagawa ba nila ng may iman yung kanilang sala o ano paman sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan o paggawa nila ng malalaking kasalanan? Sila nang bahala dun. Pero ang hatol sa kanila dito sa dunya, Muslim pa rin sila. Kung mapapatay sila, diba, o paparusahan ng parusang kamatayan o mamamatay, may janasa pa rin. At applicable sa kanila yung mga hatol na para sa mga Muslim. Siya lang na yung bahala sa kanila. Ultimately ang hatol sa kabilang buhay. Pero kung ano yung nakikita natin sa kanila, hayag na pananampalataya, tatanggapin natin yun sa face value nito kung ano yung hinaharap nila sa atin. Katulad sa mga munafik, di ba? Yung mga munafik, maaaring merong mga tao pinagdududahan natin munafik sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Pero bandang huli, kumbaga, para sa atin, pagsubok na rin yun kay Allah na hindi natin pangungunahan si Allah. Kung hayagan naman yung Islam, itatanggapin natin na Muslim yun. Pinagdududahan natin, oo, pero tatanggapin pa rin natin. Kahit na si Abdullah bin Ubay bin Salul, diba? Pinuno ng mga munafik sa Madina. Nagjanaza mga Muslim para sa kanya. Yung nga lang, hindi tubalo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun din yung mga sahaba. Diba dyan si Hudayfa bin al-Yaman. Kilala niya yung mga munafik na nagtangkang pumatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung iba pa mga kasabwat nila. Kaya si Omar daw, kapag meron janasa, tinitingnan niya kung nandun si Abu Hudayfa sa nagjajanasa. Kasi pag hindi, ibig sabihin munafik yun. At maaaring hindi na rin siya magsasala doon. Hindi na rin siya magsasala. So, may mga bagay-bagay na magiging malinaw na dahilan para may turing na hindi mananampalataya yung tao. Hindi basta-basta. Problema sa Khawarij, kaya gusto nilang nagbibintang palagi ng kufur at shirk kung kani-kanino lang. Kasi gusto nilang pumatay ng Muslim eh. Yun yung kaligayahan nila eh. Pumatay ng Muslim, maminsala ng Muslim, mambomba ng Muslim, magidap ng Muslim, mangalipin ng Muslim. Yan yung gusto nila. Kaya tawag sila ng tawag kung kani-kanino na lang na Muslim na gusto nilang apihin bilang kafir. So ganito sila, yung mga sekta. Nalalaman natin na ligaw talaga sila kapag tinataliwas nila yung mga malalaking turo sa Islam. So lalo na dito sa Shafa'a. At dito nga pangunahin na nababanggit yung Khawarij din at yung Mu'tazila. Ankaratil Khawarij wal Mu'tazila Shafa'atu Syafi'in fi ahlil kabair walladina umira bihim ilan nar an la yadkhuluha. Si mga Khawarij daw at yung mga Mu'tazila, ligaw na sekta rin ito na umiral nung
Mga panahon na ito ni na Imam Ahmad, ganun, lumitaw sila. Itinatanggi nila ang syafa'ah para doon sa mga gumagawa raw ng malalaking kasalanan. At kahit doon sa mga Muslim, puro Muslim ito hindi makatanggap ng syafa'ah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng sino man na magsya-syafa'ah. Ang sino man daw na Muslim na gumagawa ng malaking kasalanan o mahatulan sa araw ng paghuhukom na papasok sa impyerno. At naniniwala rin sila kasama ng paniniwala na ito. At ang sino man daw na papasok sa impyerno na kabilang sa mga Muslim, hindi na raw sila lalabas dito. Samantalang linaw sa mga hadith, di ba yung mga nauna nating natalakay, yung mga mahuhuling papasok sa paraiso, ibig sabihin, dadaan muna sila sa impyerno. At meron nga. Pero syempre, nagbibigay tayo ng babala na, oo, meron, pero yung mga sinabi na yun ni Allah tungkol sa mga kahuli-hulihan, ang unang aral doon makukuha natin, tungkol sa habag ni Allah. Ganun kamahabagin si Allah. Kahit yung pinakamakasalanang Muslim, basta hindi nag-shirk, kukunin ni Allah mula sa impyerno at papasok niya sa paraiso. Pero tayo dito ngayon, habang nabubuhay tayo, huwag natin isipin na maging ganun. Isipin natin, papapasukin naman ako sa paraiso eh. Okay lang maimpyerno. Bandang huli, papasok naman ako sa paraiso. Hindi ganun ang mindset ng Muslim. Hanggat maaari, sikapin natin diretso tayo sa paraiso, inshallah. Huwag na natin pagbakasakalian na isipin natin, okay lang, walang problema. May impyerno, papasok naman sa paraiso. Mamaya niyan, yung ganun palang idea mo, iniisip mo, lalong magliligaw sa'yo dito sa mundo. Diba? Hindi namatay ka rin na, baka mamaya, namatay ka pang kafir. Namatay ka pang hindi mananampalataya at malinaw na mapanganib yun pag-iisip. Katulad nga nabanggit natin nung nakaraan, yung gagawa ng kasalanan sa intensyon na magtatauba naman kalaunan. Isipin niya, di ba, walang problema to, magtatauba naman ako eh. Babalik loob naman ako kay Allah. Astagfirullah naman ako eh. Di ba, mapanganib yun. O ganun din, yung tao na ganun mag-isip. Iisip niya walang problema maimpyerno. Problema ang maimpyerno. Dito, tungkol dito, sinabi ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, Wahadi syafa'atu ankaratha al-mubtadi'ah al-khawarij wal-mu'tazila. Ang syafa'ah ay itinanggi ng mga mubtadi'ah, mga sekta na nagpapakilalang Muslim na gumagawa ng bid'ah, ang khawarij at ang mu'tazila. So silang pareho ay gumagawa ng bid'ah na ito. Pamanaatha ala usulihim al-fasida wa hiya al-istihqaqu al-aqli al-mabni ala tasini wa takbih. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi tungkol sa usapin na ito, na itong tinatanggi nga ng Khawarij at ng mga Mu'tazila na pamamagitan, ang pamamagitan natin, ang pagtanggi nila ito ay dulot ng kanilang mga baluktot na mga paninindigan. At yun nga, problema, yun nga, itong dalawang sekta na ito, ginagamit nila lohika, hindi yung mga dalil. Kumbaga, ini-interpret nila yung mga turo sa Islam ayon sa kung ano yung logical para sa tao. Yung ginagamit nila yung mga pamimilosopo ng mga Griego. At hindi nga pwedeng ganun. Ang dalil ay dalil. Kahit pa iniisip natin na hindi ito logical, di ba? O taliwas sa kung ano yung magiging natural na gagawin ng tao, masusundin natin yung dalil. At napakaganda nga nung sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tungkol sa usapin nito, na kung paiiralin lang ng tao yung lohika sa mga bagay-bagay sa halip na dalil, kung magpupunas tayo sa medyas, dapat sa ilalim. Kasi yun yung narurumihan eh. Yun yung sumasayad sa lupa. Pero hindi. Dahil sumusunod tayo sa dalil,
Ang pinupunasan natin yung ibabaw ng medyas o ibabaw ng sapatos, hindi ang ilalim. So sinusunod natin ay ang mga dalil. At ang ganitong mga sinasabi nila, wahadihil makula al-mudada lil ahadith as-sahiha al-mutawatira barazat was sahabatu ahya. Sinatalakay natin nung nakaraan yung doon sa akida, yung pagiging pinakamainam ng mga tao ng mga sahaba. Kasi wala sa kanila nung panahon nila wala itong mga ganitong mga bid'ah. Pero lumitaw na ito yung panahon na ng mga tabi'ut tabi'in. Pero ang ilan sa mga sahaba sa panahon na yun, buhay pa. Buhay pa. So lumitaw daw itong mga paniniwala na ito na taliwas sa mga mutawatir na mga sahih na hadith habang buhay pa ang mga sahaba. Iniulat pa nga ni Imam Muslim tungkol sa usapin na ito. Mula raw kay Yazid al-Fakir, kuntu kad syagafani ra'ya min ra'yil khawarij. So itong si Yazid al-Fakir, meron daw katuruan ng khawarij na nagustuhan niya. Kasi ganoon naman yung mga pangaral maaring magugustuhan nito ng tao. Isipin niya napakainam. Lalong-lalo na kung unang beses niya itong mapapakinggan. Pero, yun pala, taliwas na sa Islam. Yung kanyang napakinggan. Lalo na pag hindi pa niya natiyak, di ba? So, dahil daw dito, fakarajna fi asabatin dawi adadin nuridul hajj. So, dahil dito, ninais daw nila, isang grupo sila na nagtipon-tipon at humayo patungo sa Hajj. Dahil ang gusto nila, mag-Hajj muna sila. Thumma nakruju alan nas. Pagkatapos sila mag-Hajj, ay nakruju alan nas, kakalabanin na nila yung mga tao, didigmain nila yung mga tao. Kaya nga sa Khawarij. Kahit Muslim ang kalaban, tinatawag nila itong jihad. Pero malinaw, nung tinalakay natin ang jihad, di ba? Tatawagin lamang jihad ang anumang digmaan ng mga Muslim kung ito'y laban sa kuffar. Pero kung ang digmaan ay sa pagitan ng mga Muslim, hindi ito jihad. Ito'y kitalo, fitna. At sabi niya, famarar na alal Madina. At napadaan daw sila ng Madina. Papunta sila ng Hajj. Hindi na binanggit kung saan sila nanggaling. Faida Jabir bin Abdullah yuhdithul qawm o yuhaddithul qawm. At nadaanan daw nila si Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu na kinakausap yung mga tao. Si Jabir bin Abdullah, Ansar na sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung sahaba na yung dumami yung pagkain nila, yung nasa kaldero. Pinakain nila yung lahat ng sahaba, pero may laman pa rin yung kaldero, hindi nauubos. So, meron din ganun, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na himala, katulad ng ginawa ni Isa alayhi salam. Kasi mga kuffar, yung lagi bukang bibig nila yan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang sinabi yan kay Jesus. Si Jesus ganito, ganyan. Si Jesus nagpagaling, si Jesus nagpakain, ganito, ganyan. Meron din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga ganung himala. Hindi na lang natin talaga pinapansin yung mga gagong yun. Ang dami nila ngayon naglipana. Bawat makita nila sigurong post tungkol sa Islam, kokomentan nila. Pwede magtanong, gano'n pa yung isa. Pwede magtanong, tapos haba ng tanong niyan, dami-dami. Hindi na ako nagre-reply doon sa mga ganung. Sa dami ng taong kinomentan mo, wala bang sumagot diyan sa tanong mo? O naghahanap ka lang ng sagot na gusto mo? Tapos yung video ko ng doon sa leather, may nag-comment pa, pwede umorder ng balat ng baboy. Hindi ko sinasagot yung bahala ka sa buhay mo. Bahala ka mag-isip kung pwede ba. Walang magawang matino Sa nadaanan nila si Jabir bin Abdullah, kausap niya mga tao. Jalisun ila sariyatin. Nakita daw nila si Jabir bin Abdullah.
na nakaupo malapit sa isang haligi dun sa Madina. At kinakausap niya yung mga tao. Ganito rin yung mga sahaba. Parang may mga nagle-lecture din sila kumbaga. So sinabi niya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, narinig daw niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida huwa dakara al-jahannamiyin, nabanggit daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung jahannamiyun. Diba nabanggit natin ito nung nakaraan? Ito yung mga Muslim na dadaan muna sa impyerno bago pumasok sa paraiso. Qala faqultu lahu, ya sahiba Rasulillah, ma hadha alladhi tuhaddithuna bihi? Wallahu yaqul innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta. So tinanong daw ni Yazid al-Fakir si Jabir bin Abdullah o kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung sinasabi mo? Samantalang sinabi ni Allah, tunay na ikaw o Allah, sino mang ipasok mo sa impyerno ay iyong ipinahiya. Nabasa natin ito kanina sa Fajr. Tunay na sino mang ipasok mo sa impyerno ay ipinahiya mo na. Yan napakagandang basahin pag Fajr yung yung mga aya na yun ng yung mga huling aya ng Ali Imran. Actually sunna yun eh. Sunna yun na basahin. So ginawang dalil palain ng Kawarij itong aya na ito. Na hindi na hahanguin mula sa impyerno ang sino mang Muslim na papasok sa impyerno. Pero ang linaw ng kahulugan eh. Oo, pinahiya sila ni Allah. Kung yung Muslim, di ba, papasok ng impyerno, ipapahiya sila ni Allah sa impyerno. Pero kapag hinango sila sa impyerno, mawawala na rin yung kanilang pagkapahiya. Kasi karangalan na yung makakamit nila pagpasok nila sa paraiso. Biro niya pa, sinarado na nila. Sinarado na nilang usapin. Na porke pinahiya ka ni Allah sa impyerno, ipinagbawal na sa iyo ni Allah totally ang kanyang habag. So, sino mag-iisip ng ganun? Diba? E di ligaw lang ang mag-iisip ng ganon. Itinatanggi niya ang pag-asa ng tao. At ganyan din sa amin niya, bakit ganyan sinasabi mo? Di ba sinabi ni Allah? Ganito yung sabahan nila kung ganito, na nga masama na yung tabas ng dila ni Yazid al-Fakir dito sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Jabir bin Abdullah. Kasi bakit ganito niya kausapin yung sahaba, di ba? Samantalang sila yung mas nakakaunawa sa mga dalil. Tapos meron pa siya isa pang binanggit na aya, kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Bakit sinasabi mo na meron pang tao na makakalabas sa impyerno? Samantalang sabi ni Allah, tuwing nang nanaisin daw nila, yung mga tao sa impyerno, tuwing nang nanaisin daw nila na makalabas mula sa impyerno, ibabalik sila rito. Na muli, hindi ito dalil na walang lalabas sa impyerno Di ba? Yung unang aya, hindi dalil na hindi nahanguin ni Allah mula sa impyernong sino mang naisin niya. At ganun din itong pangalawang aya na ito. Yung una, ang malinaw na kahulugan, ipapahiya sila ni Allah. Pero hindi ibig sabihin na habang panahon sila doon. Lahat-lahat. Ganyan din dito, ang sinabing malinaw, kung gugustuhin nila lumabas, ibabalik sila doon. Pero hindi ibig sabihin nito, hindi ito nangangahulugan na wala nang hahanguin si Allah mula sa impyerno, papasok sa paraiso, na jahannamiyun. Wamahadal ladhi takulun. So ano itong sinasabi mo? Ito nga lang kung sa Arabic, hindi magandang ba't ganyan ka magsalita sa sahaba, di ba? Buti na lang, hindi to pinalayas ni ni Jabir bin Abdullah. Hindi siya, kung ibang tao to, papagulpi ka dun. Tarantado ka, sino ka ba? Pero nga may hikmah yung mga sahaba Tsaka maselan na mga panahon nito yung paglitaw na ng Khawarij. Paglitaw na ng Khawarij. Nga, di ba, nalaman natin yung Khawarij. Yung Mu'tazila sila, mga panahon ni na Imam Ahmad yun lumaganap. Kasi pati mga kalifa naging yumakap na doon sa ganoong mentalidad, ganong paniniwala. Pero ang Khawarij,
Di ba si Ali bin Abi Talib mismo, Khawarij siyang pumatay. Kaya panahon pa ng mga sahaba, nandun na sila. At ito nga yung sinasabi ng mga scholar, ang Khawarij, ang kauna-unahang bidaan na lumitaw sa Islam. Kauna-unahang bid'a, kauna-unahang kulto na lumitaw sa Islam. Nauna pa sila sa mga Shia. Nauna pa sila. Kasi kumbaga hindi pa organized sa mga Shia noon eh. Yung Khawarij, ang ugat nila, yung mga pumatay kay Uthman radiyallahu anhu. Yung mga tumadtad kay Uthman. Grabe yung pagkakapatay kay Uthman eh. Brutal talaga. Tinadtad siya. Tinadtad ng taga at saksak. Sabi ng mga tao na ito, bakit ganyan yung sinasabi mo? O ngayon sumagot ngayon si Jabir bin Abdullah. May kita rin natin hikmah ng mga sahaba. Hindi sila emosyonal din na tumutugon. Kung ako to, baka mamura ko to eh. Sabi niya, atakraul Quran. Ganyan sabi ni Jabir. May matututulan tayo sa mga sahaba eh. Sabi, nagbabasa ka ba ng Quran? Ganyan tinanong niya. O, sabi ni Yazid al-Fakir, naam, Sabi naman ni Jabir, fahal sami'ta bimaqami Muhammadin alayhi salam, yani alladhi yab'atuhu Allahu fihi. So nabasa mo ba sa Quran yung magiging mataas na kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag binuhay siyang muli ni Allah? Kultu naam, sabi ni Yazid, nabasa ko yun. Qala fa innahu maqama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yukhrij. So dito, yun daw mataas na kalagayan na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay binuhay muli ni Allah. Ang mataas sa kalagayan na ito ang magdudulot na palalabasin ni Allah mula sa impyerno ang sino mang nais niyang palabasin. Kasi yung syafa'at din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging dahilan dito. Yung syafa'at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito nagsimula yung paliwanag ni Jabir bin Abdullah. Thumma na'ata wad'us sirati wa marra an-nasi alayhi. At pagkatapos ito inilarawan ni Jabir bin Abdullah ang sirat at ang pagdaan dito ng mga tao. Sa yung dalil nila, nabaloktot nilang naunawaan, pinaliwanag ni Jabir bin Abdullah sa pamagitan ng iba pang dalil na malilinaw. Sa yung syafa'an ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang doon sa magiging dahilan na may lalabas mula sa impyerno ng Jahannamiyun. Tapos dito sa sirat, inilarawan niya ito at sinabi niya, wa khafu an la akuna afadadak. At sabi niya, habang kinukwento niya tungkol sa sirat, natatakot siya na baka hindi niya nakabisado eksakto yung nalalaman niya tungkol dito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi, si Yazid pala yung nagkukwento nito. Hindi niya raw maalala eksakto yung narinig niya mula kay Jabir bin Abdullah. So, hindi niya, siguro mahaba yung pagkakapaliwanag ni Jabir para patunayan na may mga tao na hahanguin mula sa impyerno. Yani, fayakrujuna ka'annahum idanis samasim. So, yung naalala niya na ang mga tao raw na hahanguin mula sa impyerno, paglabas daw nila doon ay magiging katulad sila ng kahoy na nagmula sa samasim. Yung samasim, isang uri ng kahoy na yung kahoy niya itim na itim. Parang dito sa atin sa Pilipinas, yung yakal, di ba maitim yung kulay nun, madilim yung kulay niya. Hindi katulad ng karamihang kahoy na brown. Yung iba pa nga puti, di ba? Yung Gemalina, maputi yung kulay niya. Pero yung samasim, itim na itim siya talaga. Maitim na maitim. So yun, parang nauling katulad sa nababanggit sa iba pang mga hadith. Fayadkhuluna nahran min anharil jannati fayagtasiluna fihi. Papasok daw sila sa isang ilog, di ba, di sibang ulat, sasabuyan sila ng tubig.
Pero pwedeng mangyayari kasi na iba't ibang pagkakataon nito ng mga tao na papasok sa paraiso matapos na dumaan sila sa impyerno. Iba-iba. Kaya nga tuwing nang may iba-ibang dalil, iba-ibang ayat, tapos may mga iba-iba yung pagkakalahad, isa lang ang kahulugan nun. Iba-ibang detalye yun ng mga pangyayari. Papasok daw sila sa isang ilog na kabilang sa mga ilog ng paraiso, maliligo sila rito. Fayakrujuna ka'annahum karatis. At lalabas sila dito mula sa ilog na puti na, maputi na katulad ng papel. So katulad daw sila ng papel, ibig sabihin, yung pagiging itim nila kanina, magiging puti. Faraja'na kulna wayhakum at taraw na shaykhu yakdibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So nung narinig na nila kay Jaber bin Abdullah yung tungkol doon, yung sinabi niya mga dalil na merong mga tao na hahanguin mula sa impyerno, nag-usap sila, nagtinginan sila yung mga si Yazid. Parang natauhan si Yazid eh. Natauhan si Yazid. Biro niyo yun, di ba? Kung di sila dumaan pala kay Jaber bin Abdullah, baka tinuloy nila yung gagawin nila, di ba? Tuluyan na silang sumama sa Khawarij. At ganyan na ganyan nangyari sa mga sumali sa Maute. Di ba? Ang dami nilang napasaman, taga Maynila, taga Bicol, taga Bulacan, taga Cavite. Itong mga taong to wala namang kinonsulta eh. Marami sa kanila wala man lang kinonsulta, dumire-diretso sila doon. Dumire-diretso sila doon sa Marawi. Ano nangyari sa kanila? Kung sa NPA yun, tawag corned beef. So buti dumaan sila at ngayon natauhan sila. So sabi nila sa isa't isa, di ba, wayhakum, o kasawian sa inyo. Sa palagay ba ninyo magsisinungaling yung matanda o yung sheikh tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahaba yun eh. Walang dahilan para magsinungaling siya, mag-imbento siya ng hadith. Kaya natauhan silang lahat. Alhamdulillah. Faraja'na. Fallah wallah, ma kharaja minna ghayra rajulin wahid. So sabi ni Yazid al-Fakir, kaya bumalik na raw sila doon sa kanilang pinanggalingan. Hindi na binanggit dito sa sila galing eh. Sumpaman kay Allah, walang sino man sa amin ang tumuloy doon sa binabalak nilang kuruj. Liban na lang sa nag-iisang lalaki. Lahat sila nakumbinsi ni Jaber bin Abdullah, liban na lang sa isang tao. Buro niya yan, alhamdulillah, na natauhan sila bago pa man sila gumawa ng karumal-dumal na bagay. Alhamdulillah. So ganito kainam yung mga sahaba kung paano sila mangusap sa kanilang kapwa, lalong-lalo na sa ganitong mga usapin. So dito naging malumanay si Jaber bin Abdullah. Pero sa ibang mga pagkakataon naman, naging malupit din yung mga sahabay sa ganitong mga usapin. So meron daw nagtanong, alam niya Khawarij yung mga tao na yun kasi kilala na sila o maaring kilala sila sa kanilang paraan ng pananamit, paraan ng pagsasalita. Meron nagtanong sa kanya, di ba tuwing Hajj bawal yung pumatay ng hayop? So may nagtanong, paano yung nakapatay daw ng langaw? Langaw, nakapatay daw ng langaw. Kasi kapag nakapatay ka ng hayop, di ba magkukurban ka bilang kapalit. Paano yung nakapatay ng langaw? Ang sinabi sa kanya ni Abdullah ibn Abbas, pinoproblema mo yung langaw samantalang hindi nyo problema yung pagkakapatay kay Al-Hussein at sa kanyang pamilya. So ganun silang din. Iba-iba rin yung pagkakataon. Sa iba-ibang pagkakataon, iba-iba yung naging tugon ng mga sahaba sa mga Khawarij at iba pang mga ligaw na sekta. Kaya hindi natin pwedeng masasabi na kasi yung problema sa mga tao ngayon, kapag nanindigan ka sa katotohanan, di ba, nangangaral ka tungkol sa katotohanan, tatawagin ka malupit, tatawagin ka mahigpit, masungit, salbahe. Tapos gagawin pa nilang dalil, yung ganito nga, yung ganitong sheikh, hindi naman nagsabi ng katulad ng sinasabi mo eh. Pero hindi tayo pwede magsasabi ng ganun basta-basta. Kasi iba-ibang kalagayan ng mga tao at iba-ibang kalagayan ng mga kaharap nila. Iba-iba.
yung kalagayan ng kanilang mga kaharap. Maaaring mas matindi na yung kalagayan. Yung mga nakapatay na talaga eh. Etong sina Yazid, nagpaplano pa lang eh. Nagbabalak pa lang na pumatay ng Muslim. So siguro nalaman yun ni Jabir bin Abdullah. Kaya naging malumanay din siya sa sagot niya. Ayaw ng mga sahaba na magkaroon ng kinalaman sa kanila. Waliyadu billah. So itutuloy natin ito inshallah. Alhamdulillah. Unti-unti na nating nababanggit naman yung tungkol sa mga ligaw na sekta. Kasi lilitaw at lilitaw ang mga ito. Lilitaw at lilitaw. Maaring maglalaylo, di ba? Pero lilitaw yan, babalik yan. Kung mauubos yung mga miyembro nila ngayon, merong makakapulot ng kanilang ligaw na paniniwala. Merong gagaya sa kanilang ligaw na paniniwala. Lalo na itong Khawarij. Kasi hanggang sa dulo ng panahon, merong mga tao na mayayabang. May mga tao na nagmamarunong. May mga tao na mataas ang tingin sa kanilang mga sarili at hindi na sumasangguni sa mga dalil. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.